dakila yung Panginoon na ating sinasamba. Yun yung adoration. 'Di ba? Parang like for example, kung ikaw po nanliligaw ka, kapag ka ina-adore mo yung babae, 'di ba? Alam mo ang ganda-ganda mo. Mas maganda ka pa sa mga halaman, mga gano'n. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Eh yung halaman pala ano armadillo no, kaya sobrang baho nun. 'Di ba? Pang mga langaw, pantaboy ng langaw, mga gano'n. Hallelujah Jesus. 'Di ba? Kaya pala praise God. No? 'Di ba? Para kang bugambilya, masyado kang matinik, mga gano'n. Ano po? So ang tawag doon adoration, ano. Pero sa Panginoon, syempre, mayroon din tayong tinatawag na adoration, yun yung itinataas natin ng Panginoon. Kaya nga 'di ba sa prayer na tinuro ng Panginoon, yung prayer na Ama namin or yung Our Father. Alam niyo po, hindi naman mali yung prayer na yon. Ang tawag doon prayer guide. Ang sabi doon, 'di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. So yun po ay adoration, Ama namin, 'di ba? Kasi idinideklara mo na ang Panginoong pinaglilingkaran mo ay hindi mo lamang siya Diyos, siya ay iyong Ama at ikaw ay anak niya. That is adoration. Confession, ito po yung maglilinis tayo ng ating mga sarili. Ano po, so ibig sabihin na ang pagko-confess ay hindi lang po isang beses. Ano po ang pagko-confess? Ito po ay araw-araw nating gagawin or araw-araw na pinapagawa sa atin. Kaya nga sa prayer natin, sinasabi ni or sa Bible, sinabi ng Panginoon na all every day of your life, deny yourself. Ano po, yun yung oras na idinideny mo yung dating ikaw. Lord, itinataas ko sa iyo mga pagkakamali ko, yung mga dating mga pagkakamali na nagawa ko dati. Ano po, hanggang simula pagkabata hanggang ngayong oras na ito, I remove all these matters, I remove all these things. So ang tawag doon ay confession. And then pagpapasalamat. Ano po, tayo po ba kapag nagpe-pray po tayo, ano po bang prayer natin? Lord, pengi noon, pengi neto. So, ibig sabihin na ang ating Panginoon ay hindi na Panginoon ang tingin natin, pengi na. No, naging Jehovah Genie na, hindi na Jehovah Jireh. Ano, naging Jehovah Genie na. Alam niyo kung bakit? Kasi puro wish na lang tayo eh. Tapos kapag hindi na answer yung wishes natin or yung ating mga inaas, nagtatampo tayo, Lord, sabi ko sa iyo, bigyan mo kang pambili ng Honda City. Hindi mo ako binigyan, Lord. Kaya, wala, tabla-tabla muna tayo, Lord. Hindi mo na ako mag-o-obey. Kasi hindi mo binigyan yung pambili ko ng sports car. Di ba? So, ang tawag na po doon is Jehovah Genie na. Ginagawa na natin siyang genie. Na kapag may hiningi tayo, dapat gawin mo, Lord. Kasi pag ginawa mo yung sasamba ko, kapag hindi mo ginawa, hindi ako sasamba. Ano po? Nagiging Jehovah Genie na. So, nawala na yung Thanksgiving. Command yun sa atin ni Lord. Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. So, ibig sabihin, kahit po pala kayo ay dumaranas po ng kapighatian sa buhay, kahit dumaranas po kayo ng kahirapan sa buhay, nais po ni Lord na tayo po ay manalangin. Nais po ng Lord na tayo po ay magpasalamat doon sa lahat ng mga ginagawa niya sa ating pong sa ating pong buhay. Amen po. So hallelujah Jesus. So the Lord reminded us today, the Lord reminded us today that a secret place is a place of deliverance. Hallelujah Jesus. So natuto po tayo mga kapatid. Natuto po ba kayo? Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. So nawa po ay natuto po kayo. Hallelujah Jesus. So nalaman nyo na po yung difference ng prayer life natin doon sa secret place. Po? Kasi itong secret place na ito, may kakaiba itong ginagawa sa ating buhay. Ito yung tinatawag ko na extra mile. Iba pa to sa normal nating pananalangin. Kung ang Sunday, ang pinakamahabang prayer time natin, ang secret place, ito naman po yung moment na nais natin na kausapin ang Panginoon. Ito yung moment na nais natin na kausapin muna si Lord. Ito yung moment na si Lord muna. At dito po napupulfill yung sinabi ng Bible na more of you and less of me. Kasi pag puro para sa'yo, Lord, pahingi ako nito. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, tinataas ko yung pamilya ko. Lord, tinataas ko yung best friend ko. Lord, tinataas ko yung ibang tao. Lord, tinataas ko yung ganito. Kailan kaya ikaw nagsabi kay Lord na, Lord, ano po ang nais mo? Lord, ano po yung para sa'yo? Lord, ano po ba yung gusto mo? Ano po ba yung direction mo sa akin? And that is a place of secret place. Diba nung pumunta po doon si Moses sa kanyang secret place, doon sa Mount Zion, meron dong burning bush.
Eh yun yung encounter niya kay Lord through a burning bush. Ano sinabi doon? Anak, tanggalin mo yung sandalyas mo sapagkat ang lugar na ito ay sacred. So ibig sabihin, tatanggalin muna natin yung lahat ng meron tayo. Ano po, tanggalin mo muna yung posisyon mo. Tanggalin mo muna yung pagiging pastor mo. Tanggalin mo muna yung pagiging leader mo. Tanggalin mo muna yung lahat. Tanggalin mo muna yung reklamo mo sa ibang tao. Eh baka naman mamaya, sasabihin mo nasa secret place ka tapos nandun ka para magsumbong. Alam mo Lord, yung mga ka-churchmate ko, mga ano to eh, mga buwisit to eh. Kaya Lord, ganito, ganyan, ganyan Lord. Lord, ganito, ganito. Di ba po? Hindi. Ang secret place is a place where we honor more the Lord, more than ourselves. Ano po, yun po ang secret place. Yun po yung kahalagahan ng tinatawag na secret place. Hallelujah, Jesus. So natuto po tayo. Nagets po ninyo? Hallelujah, Jesus. So God wanted us na maintindihan natin ito, 'di ba? Sino pa po yung may secret place na in-emphasize doon sa Bible? Si David. Paano po si David magtungo sa kanyang secret place? So si David, mahilig po siya sa music. Kaya kapag pumupunta siya ng secret place, ano pong ginagawa niya? Umaawit at sumasayaw po siya sa Panginoon. As sinabi doon, when David entered to the secret place, ano pong ginawa niya? Hinubad niya ang pagiging king niya. Tinanggal niya po ang kanyang scepter, tinanggal niya ang kanyang corona, tinanggal niya yung balabal niya sa pagiging king at inayaan niya na ang Panginoon muna ngayon. 'Di ba? At doon nga po siya na-notice ng ibang mga gwardiya at sinabi doon na nako, yung ating mahal na hari ay parang baliw na yata. Kasi ano po, based on the scholar, hubot-hubad na sumasayaw po si David doon sa Panginoon. Ano, as in tinanggal niya yung lahat ng meron siya. Tinanggal niya lahat ng balabal niya. Nagigets po natin? So that is secret place. Ito po yung place kung saan tatanggalin mo muna, aalisin mo muna yung galit mo bago ka makapag-enter doon. Alam nyo, ang tawag po dito sa tabernacle is the Holy of Holies. Secret place is the place of Holy of Holies. Kaya bago ka makapag-enter dyan, dadaan ka muna sa tinatawag na prayer room bago ka dumaan sa or bago ka makapunta doon sa secret place. Kasi pag nandun ka na sa secret place na yon, it is you being sacrificed. Nandun na yung katuparan ng tinatawag na I am a living sacrifice unto God. I am a living sacrifice unto Jesus. Yun po yun. Kaya nais kong i-emphasize sa inyo ito. Ano po, ang secret place is a place of deliverance, an area of refreshment. Kaya alam nyo mga kapatid, yung mga walang secret place dyan, hallelujah Jesus, yung mga walang secret place, pasensyahan po tayo. Medyo masakit po ito ng konti. Ano po, kaya pagpasensyahan nyo na po ako. Ako na, una na akong humingi ng sorry. Hallelujah. Yung mga walang secret place dyan, yan yung mga drama-drama sa buhay. Yung mga walang secret place dyan, sila yung madrama sa buhay. Yung mga walang secret place dyan, sila yung may Panginoon pero parang walang Panginoon kasi lagi pong patay ang buhay nila. Alam niyo yun? Wala na pong refresh sa kanilang buhay. Sa halip po na everyday ay magandang balita ang kanilang ma-share sa kanilang mga kachismisan, ang i-share po nila, walang kabuhay-buhay na mga saloobin, mga hinanakit, mga galit, and whatsoever. Ano po, and that is the thing that we need to know. If you have, or if you truly have secret place, dun pa lang nare-refresh ka na eh. Amen. And minsan, alam niyo po, may mga tao nagtatanong sa akin, Pastor Carl, how can you survive in this world na hindi naman tayo lahat perfect? And simple lamang, because of that secret place. Secret place is where I found my river of running water. And alam niyo po yung kanta na ano, 'di ba? There's a river in my belly. Rivers of life, rivers of running water. Di ba? Maganda kasi yun eh. Maganda yung kanta na yun because it represent or it talks about secret place. Nandun sa secret place na yun, yun yung nasa kaloob-looban mo eh, the inner man na tinatawag, the hiding place of the Lord inside of you. Wala po siya sa labas. Hindi po yan yung bundok. Hindi po yan yung place. Di ba? Ang hinanap ni Moises, bakit siya nandun sa mountain top ng Zion? It is the inner peace na meron, not the inner place.
Hallelujah, Jesus. So, natuto po kayo? Sabi po ng Psalms 32:7, "You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance." So meaning, when I enter to my secret place, dun pa lang delivered na ako. Mag-enter pa lang ako ng secret place ko, dun pa lang naalis na yung mga anxious thoughts ko, naalis na yung mga hinanakit ko, naalis na yung mga bagay na nagpaparumi sa buhay ko. Because in my secret place, it is a place where Jesus is. At kung kayo kapatid, hindi kayo nadideliverance dyan sa secret place mo, kapatid, wala si Jesus dyan. Because the Bible says, in where Jesus is, there is freedom. Eh bakit hindi ka na-free? So ibig sabihin, wala si Jesus dun sa place na yan. Glory to God. Amen po. If you enter in your secret place, if you enter in what so-called secret place of you, pero hindi ka nakakaranas ng deliverance, wala si Jesus dyan. Hanapin mo yung totoong secret place na yon. At mamaya, isi-share ko sa inyo at my conclusion kung saan mo matatagpuan yung secret place na yon. Because in where Jesus is, there is always freedom. At kapag wala si Jesus sa buhay mo, walang paglaya. Kung wala si Jesus sa secret place mo, wala talagang problem or walang trouble. Kaya kahit anong punta mo, pumunta ka na ng church, pumunta ka na kay pastor, pumunta ka na kay leader, parang feeling mo, nandun pa rin yung trouble mo. Bakit? You have no secret place. It means you have no relationship with the King. Wala kayong tagpuan ng King. Diba? Hallelujah, Jesus. Marami po sa inyo may mga asawa na. May iba po sa inyo, syempre, kapag po ba kayo nagde-date, pwede po ba kasama niyo yung anak niyo? Halimbawa, wedding anniversary ninyo, kasama niyo yung anak ninyo mag-date. Nung honeymoon ninyo, kasama niyo po ba doon yung mga anak niyo? 'Di ba po, yun po ay intimate place of you, na kayo lamang dalawa ng minamahal mo. So dapat po ganun din tayo kay Lord. He is our groom and we are his bride. Ano po, dapat meron din tayong intimate place na kaya nating i-showcase yung ating mga sarili sa Panginoon nang wala tayong hiya-hiya. Kaya nating i-showcase kay Lord kung sino tayo, ano tayo, at kagamit-gamit ba tayo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. So God wanted you to know that in the area of secret place, it is a place where deliverance happen. Hallelujah, Jesus. The deliverance of Israelites never happened when somebody lay hands on them. The deliverance of Israelites happened when they enter to what so-called secret place. Paano po nangyari yon? Moses go under the shadow. Balik tayo dun sa simula. Sabi dyan, secret place of the Most High shall abide under the shadow. Meaning, when Moses go under the shadow of the God Almighty, he entered to the secret place. And when the Israelite believed by faith to Moses that he encountered God, they go under the shadow of God's grace in the life of Moses. Hallelujah. Are you with me? So kahit na hindi nananalangin yung mga Israelites nung time na yon, as they believed to Moses, sabi po ng Bible, if you don't believe to whom I sent to you, you don't believe not on them but on me. So in Tagalog, para mas madaling maintindihan, kung hindi kayo naniniwala sa sinusugo ko sa inyo, hindi kayo naniniwala sa akin. Kaya nung moment na yon, na si Moses nag-enter siya doon sa secret place niya, at nung bumaba siya at pinaniwalaan siya ng mga Israelites, they believe onto the shadow of God. They believe onto the secret place of Moses na na-encounter niya doon ang Panginoon. Anong nangyari sa kanila? They also be blessed. They also delivered from the Egyptian. Pero alam niyo po ba na kinwestiyon po ng mga taong bayan si Moses? Alam niyo po ba ang sabi nila? Oh, Moses, ikaw lang ang gustong makakita kay Lord? Di ba minsan ganun tayo? Oh, pastor, di ba minsan dinidemonize natin yung ating mga pastor kasi parang gusto lang nila sila lang yung kinakausap ni Lord. Kaya every Sunday dapat makikinig ka ng mabuti sa kanya.
Kaya dapat every Gmit na ganito, dapat makikinig kayo kay Pastor Carl. Minsan dinidemonize natin, ayaw natin tanggapin yun. Ayaw nating i-receive sa sarili natin na dapat makikinig tayo sa mga shepherd. Kasi bakit? Bakit? Sila lang ba yung nakaka-encounter kay Lord? Sila lang ba yung may prophetic? Sila lang ba yung binibigyan ng instruction? Pero look at it, people of God. Ganyan din yung Israelites dati. Sabi nila, Moises, ikaw lang ang encounter ni Lord, kami hindi. Di ngayon, nakapag-usap si Moises sa Panginoon, sige Lord, encounter mo rin sila. Sabi niya, sige, magsipaghanda kayo dahil imimit kayo ni Lord. Ngayon, nung mamit nila ang Panginoon, ang sabi nila, ay wag na lang pala. Moses, ikaw na lang makipag-usap sa kanya. Kasi nakakatakot pala ang Panginoon eh. Kasi nung na-encounter nila, ganun pala kagrabe yung presensya ni Lord. Na presence pa lang, wala pa dun yung anyo niya, wala pa dun yung siya. Nakakatakot na. Paano pa kaya kung ma-encounter mo siya personal? Nagigets po natin? Sometimes we don't believe to the encounter of our pastors, of our leaders in the church. We don't believe to the encounter of the Moses na inilagay sa atin ng Panginoon. But we don't understand they have secret place and we don't have. Ang alam lang natin, yung simple na prayer natin, Lord, kailangan namin ng tinapay, binagsakan kayo ng mana. Pero iba kasi Iba kasi yun. Hallelujah, Jesus. Now you see, people of God, how the Lord protect Israelites from trouble through Moses' encounter. Hindi sa encounter nila, sa encounter ni Moses. Alam nyo, sometimes, kahit na problemado ka, if you go under the shadow of God's man of God, pati ikaw, nako-cover ka. Alam nyo yun? If the Lord deliver me and you go under the shadow of Peter, you will be healed. So meaning to say, ganito yan. Kahit na ikaw, kapatid, wala kang encounter, kapag na-encounter mo yung may encounter kay Lord at nag-under ka, nag-humble ka, nag-under ka sa shadow niya, pati ikaw gagaling. Kaya pansinin nyo, alam niyo sa WTJR, meron kami ditong moments eh. Ang WTJR, the word of the Lord to us is focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Yun ang word ni Lord. Focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Anyone who don't under the shadow of God's anointing or God's presence or God's shadow in this ministry, they will never experience what we experience. Jesus. Nagigets po ninyo? If you don't go under the shadow of this man of God or the shadow of the Almighty God, like how the Israelites do to Moses, hindi nyo rin po may experience. Kaya alam nyo mga kapatid, yun yung sinasabi ko po sa inyo, kahit ilang libong church yung puntahan mo, kahit ilang milyong leader yung pakinggan mo, if you don't go under their shadow, you don't be free. You don't experience deliverance. Alam nyo, one time, isang prophet ng Panginoon, nagpagaling siya doon sa isang church na pinuntahan namin sa UBCP. Sa United Body of Christ Philippines. So yun po ay samahan ng mga batang mga pastor at na may mga churches. We go to them. And sinabi niya doon sa mga pinagaling ng Panginoon, ang sabi niya doon, huwag kayong aalis sa church na ito. Because everyone who heal in this church, if you go out, maybe 1, 2, 3 weeks ago, after you come out in this ministry, the pain or the sickness will come back to you. Bakit? Walang covering. Wala na yung shadow eh. Kaya mga kapatid, when you are under a ministry, when you are under a man of God, an anointed vessel, maha-highlight dyan yung sinabi niya, you will protect me. You are protected. Kasi sinong nagpadala ng shepherd na yan sa iyo? Sabi ng Jeremiah 3:15, I will send you shepherd that is after my heart. Meaning, dahil mahal ka ni Lord, kaya pinadalhan ka ng shepherd. Para saan? To protect you from trouble. Kaya nga po, kapag tayo ay nasa moment ng trouble ng buhay natin, mag-ask po tayo na trouble ka na nga financially, hindi ka pa rin nagtatanong. Di ba? Kaya nga po last time, anong nasabi ko po sa inyo, if you have trouble financially, di ba? Try mo kayo mag-ask, Pastor, paano kaya ko kaya i-manage ito? Di ba, naalala ko last time, nung sinabi ko yan, nag-message sa akin si Ate Fab,
Ano sabi niya, Pastor, pwede po ba na magpaturo din po ako? How can I manage right my finance? Kasi Pastor, ganito kasi yung buhay na nangyayari sa akin. Nagkakaroon ako pero wala din. Parang walang nangyayari. Ano po ba ang dapat kong gawin? It is because this person wanted to experience a full deliverance sa parte or sa area ng finance. And lagi nyo po itong tandaan, not because you are delivered in other area, you are delivered in all areas. Uulitin ko, hindi porket deliver ka na sa isang parte ng buhay mo, lahat ng yon deliverance ka na or delivered ka na. That's why sinabi ng Bible or sinabi ng maraming minister, when you experience deliverance, you will experience this not only one time. You will experience it many times. Nagigets po ninyo? Hallelujah. So when I enter to my secret place, every day I experience deliverance. Kasi hindi po sa lahat ng area ay delivered na ako. Even I am a pastor, may mga areas pa rin na I'm not delivered. Like for example, management. Sabihin ko, Lord, meron pa pala akong hindi na iso-surrender when it comes to management. Lord, meron pa pala akong meron pa pala akong hindi na meron pa pala akong hindi na i-deliver dun sa area ng relationship with my parents. Hallelujah, Jesus. 'Di ba? So natututo po tayo. 'Di ba? When you enter to the secret place, doon tayo kinakausap ng Panginoon, anak, mali yan. 'Di ba? Anak, dito sa area na to, medyo trouble ka pa. Anak, dito sa area na to, medyo kailangan mo tong ayusin. Anak, kaya kayo hindi nagkakaayos nito. 'Di ba? Doon nire-reveal sa atin ng Panginoon yung mga bagay na dapat nakikita natin as prophetic. Kaya nga po ito yung prophetic 102 natin. Pastor, ano naman connect ng prophetic doon sa sa secret place? Natural. If you are prophetic and you have no secret place, where does prophetic come from? Saan ang galing yung prophetic mo? Baka sa kalaban 'yan. O baka sa sarili mo lang 'yan. Sinasabi mo lang na prophetic ka, pero guni-guni mo lang 'yan. Kasi nagma-mind ano ba yung tawag doon? Mind shower or brainstorming. 'Di ba? Sometimes we believe to the lies of the enemies. Kasi ayaw ng enemy. Ano po, yung dalawang bagay na yun yung mararanasan natin when we have secret place eh. We have refreshment. We don't allow drama. Si Jesus, pumunta siya sa secret place. Hindi naman siya nagdrama doon eh. Nandun siya para tanggapin yung kalooban ni Lord. Kaya nga, ang sabi niya doon, Ama, kung ito man ang kalooban mo, ito ang papangyarihin mo. Hindi yung gusto niya. So when we enter to the secret place, hindi yun para suyuin si Lord, para gawin niya kung ano yung gusto mo. Lord, gusto ko kasi yung crush ko eh. Lord, pwede ba baka naman pwedeng i-petition ko to? Hindi yan secret place. Secret place is where we receive from the Lord. We receive our protection, we receive our solution, we receive our deliverance, we receive something from the Lord. Because in this secret place, ito yung moment natin na binababa natin ang sarili natin at iniaangat natin ang Panginoon or ang Diyos sa buhay natin. Tapos nandun ka, nagdadrama ka doon, Lord. Na-break kasi ako, na-broken-hearted kasi ako ng crush ko doon eh. Umiiyak-iyak ka doon dahil broken-hearted ka. Tapos sabihin mo, umiyak ka dahil sa presensya ni Lord. Ewan sa'yo. Umiyak-iyak ka doon sa secret place na sinasabi mo dahil lamang nabigo ka. Dahil lamang hindi nangyari yung mga nais mong maganap. Hindi po yun secret place. Ang secret place is a place of river, of running water. Refresh you. It is a place na hindi para magdrama. Bibigyan ko ulit kayo ng example ng secret place mismo. Hallelujah, Jesus. Bibigyan ko kayo ng another example, Elijah. Elijah once experienced trouble. Na-depress siya. Noong time na pinadalhan siya nung pinadalhan siya ng messenger ni Jezebel at sinabi sa kanya na isang pagkakamali or konting pagkakamali mo lang, papatayin kita. Elijah is depressed in that time. But Elijah encountered by God in the secret place.
He experienced refreshment. He experienced food for spirits. And then afterwards, nandun ba si Elijah para magdrama? Hala Lord, ayoko na talaga, baka mamaya patayin niya ako. Lord, kasi ganito. Lord, ang secret place ay hindi lugar ng mga pabebe. Ang secret place ay lugar kung saan nais natin na i-deliver tayo ni Lord. We go under His shadow. We go under His authority. We go under His presence. We go under His power. We go under His authority. Natuto po kayo. And then afterward na ma-refresh ni Elijah doon sa secret place na yon, anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Sinent out siya saan? Seraphat. Para i-encounter ng Lord yung widow na nandoon. Ano ang laging sinasabi ng angel na na-encounter niya doon sa secret place niya? Elijah, kumain ka. Malayo pa ang ating lalakbayin. So, ibig sabihin, every day of life, dinideliver sila ng Panginoon doon sa maling thoughts na kapag nagkamali siya, papatayin siya. Dineliver siya ng Panginoon doon sa thoughts na baka mamatay na lang siya doon sa wilderness na yun kasi nandoon siya. Pero anong ginawa ni Lord? He provide. He give everything to Elijah. Everything. That's why I don't think so na yung mga iba sa atin ay may secret place. Kapatid, ayusin mo na yung secret place mo ngayon. Baka yung secret place mo na yan, kapag hindi ka nare-refresh, ibig sabihin wala si Lord dyan. Wala yung river. Wala yung river. Kapatid, yung secret place mo, kung nandiyan ka sa sinasabi mong secret place sa akin pero hindi ka naman na-deliverance, kapatid, wala si Jesus dyan. Ako na nagsasabi sa'yo. Because the Bible clearly says where Jesus is, there is freedom. And who the Son sets free is free indeed. Why you are not delivered? Yet you tell me you have secret place. You're liar. Secret place is a place of deliverance. Natuto po tayo? Hallelujah. Number 2, a place of intimacy. Alam nyo, marami sa atin gumagamit ng word na intimacy pero hindi naman kayo intimate. Marami sa inyo gumagamit ng word na intimacy pero intimate ba kayo kay Lord? Intimate ba tayo sa Panginoon? Tingnan natin as we go on to this. Sabi dito, a place of intimacy is a place where we found in the Lord. Ang intimacy, ito yung kayo lang. Wala, sa secret place mo, nadamay na yung ibang tao eh. Sa secret place mo, nadamay na yung ibang Kristyano. Hindi yan secret place. Ang secret place ay intimate, na kayo lang ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi po dito care or hindi po wala po tayong pakialam sa relasyon ni Nanay Selena sa Panginoon. Wala akong pakialam sa relasyon ni Nanay Andrea sa Panginoon. Wala akong relasyon wala akong pakialam sa relasyon ni Sis Beb sa Panginoon. This is an intimate relationship with me and the Lord. Kaya nga paborito ko yung kanta na ng GUC, ng church ng GUC na yung I'll make room for two. Yung All That Matter. Kung maririnig nyo po yung kanta na yun, yung worship na yun, isa siyang African song na ang sabi doon ay All That Matter. Sinabi doon, sabi, is this the house or this is the fame? I give it all to you. Di ba? So parang ipinapahayag niya doon yung secret place. Ipinapahayag niya doon na hindi ang sasakyan, hindi ang bahay, hindi ang pera, hindi ang anuman, kundi ikaw lamang ay sapat na sa akin, Panginoon. That is a secret place. That is intimacy. Yan po ang totoong intimacy. If you have intimacy with God, then it will be revealed to you. Kaya sabi dyan, what you do in your secret place or what you do in the secret place reveals you in the public place. Alam nyo kapatid, kung gusto mong malaman kung anong nangyayari sa secret place ko, tingnan mo kung anong works na ginagawa ni Lord sa buhay ko. Anong ginawa ni Lord sa pamilya ko? Anong ginawa ni Lord sa lahat ng mga pinuntahan kong lugar? Naka-cover photo sa amin. Hindi pa ngayon lahat eh. Nandun lahat ng barangay, nandun lahat ng place na pinuntahan namin, lahat ng lugar kung saan may ginawa si Lord. That is where God reveal your secret place. Ngayon kapatid, if the Lord never reveal you or never reveal something in the public place, then where is your secret place?
The Lord revealed something to Moses in the secret place. Anong nireveal niya doon? Commandments. Anong binigay niya sa mga tao? Publicly, commandments. God revealed deliverance to Elijah in the secret place, and he delivered the widow of Zarephath from famine. And dahil under niya, ng shadow niya, si Elisha, the same thing happened to Elijah, happens to Elisha when Elisha go, hallelujah, onto the widow as well, na nagpakain sa kanya. At nung namatay yung anak nun, binalikan niya. Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? Natuto po ba tayo? Are you guys learning tonight? Secret place is a place of intimacy. Lagi niyo po yung tandaan. What you do in your secret place reveals you in your public place. So kaya kapatid, kung ano ka at kung ano yung nare-reveal sa'yo, public places, yan yung buhay mo in the secret place. Diba? Kung ngayon, ang nakikita pa nila ay puro pagkakamali mo, maaaring sa secret place mo ay hindi mo yan na itutuwid. Hindi mo pa nakita yan in the secret place. Ano po, kaya dapat when we go into our secret place at may nireveal na sa atin ng Panginoon na dapat nating ayusin, ayusin na natin. Huwag na nating hayaan na ipahayag pa yun ng Panginoon sa labas. Diba minsan takot na takot tayo na yung mga tao, hallelujah Jesus, i-condemn tayo. Natatakot tayo. Maraming mga tao nagtatago sila sa mga tao. Ayaw nilang makisalamuha sa ibang tao. Bakit? Baka malaman nila na chismosa ako. Baka malaman nila na ano ko, baka mamaya malaman nila na magnanakaw ako. Baka mamaya malaman nila na ganito ako. So takot na takot sila na makisama dun sa ibang mga tao. Lalo na sa lingkod ng Panginoon. Alam niyo po ba? May mga tao kaming na-encounter na may mga secret place daw pero titigan mo pa lang ang kanilang mga mata. Wala na. Titigan mo pa lang ang kanilang mga mata, tumutungo na kaagad. Bakit? Takot sila na may ma-reveal sa kanilang buhay. Pero yung mga tao na alam nila at aminado sila doon sa pagkakamali nila na ni-reveal ng Panginoon in the secret place, what happened to them in the public place? Hallelujah. Confident sila. Kahit ano pang sabihin kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa kanya, no, alam mo dating mamamatay tao yan. Ano naman, pinatawad na ako ng Panginoon in my secret place. How can you condemn me in the public place? I am a new creation in my secret place. How can you condemn Carl in public place? I am a new creation. How can you say to me that I am the same person who I was when I encounter God? When I encountered the Lord? 'Di ba? Naalala ko yung moments na meron akong nakita nun sa Reels. Nagdi-deliverance siya, isa siyang pari na nag-e-exorcism. Sabi ng demonyo, I know you. Sabi naman niya, and who is me? Sabi lang ng demons, Brr. Sabi ng pari sa kanya, wala kang masabi no? Kasi bakit? Pinatawad na ako ng Panginoon ko eh. Kaya wala ka na masasabi sa akin. O di ba? Minak niya rin yung demonyo. Di ba? Minamak siya ng demonyo sa nakaraan niya. Pero minak niya rin yung demonyo kasi alam niya kung sino siya in the present. Sabi niya, wala ka masabi no? Kasi bakit? Pinatawad na ako ni Lord eh. Pinatawad na ako ng Panginoon ko. Pero kapatid, if you are hiding something in the secret place, you will be revealed in the public place. Look at what happened to the 7 sons of Sceva. Alam kasi ng Panginoon kung anong kanila, alam din ng demonyo kung anong ginagawa nila in the secret place. Kaya nung moment na nakarap nila yung demonyo mismo nag-condemn sa kanila. Sabi nila, sino ka ba? Kilala ko si Pablo, kilala ko yung Jesus na sinasabi mo. Sino ka ba? Bakit mo ba kami pinapalaya sa katawan ng tao na to? Di ba anong ginawa sa kanila ng demonyo? Kinalmot-kalmot sila. At sinabi ng Bible, umuwi sila na duguan at hubot-hubad na. Dahil sa pagkalmot ng demonyo. Imagine that, people of God. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung mga taong walang secret place or yung mga taong walang intimate relationship kay Lord, sila yung nilalampaso ng demonyo dyan sa labas. Kasi kung ikaw intimate ang relasyon mo kay Lord, ay wala. Sabi ng Bible, ang promise ng Lord, there is no weapon forms against ye prosper.
ba't nagpo-prosper yung weapon ng kaaway sa'yo? Ibig sabihin, wala kang intimate relationship doon sa protector. Nagigets po ninyo? Takot na takot ka nga doon sa bato ng kaaway eh. Diba, alam niyo po ba yan? Marami po mga tao ganyan, takot na takot sila, baka nagkamali na ako, baka ganito. Bakit ka masyadong takot sa buhay? Bakit masyado tayong natatakot sa lahat ng mga ano natin? Pastor, pwede po bang paki-reveal po sa akin prophetically? Baka po mamaya nagkakamali na ako kay Lord. Di ba? Takot yarns kasi alam mo na may pagkakamali ka. Alam mo na may dapat kang ayusin. So kung nakita mo na yun in your secret place, then change it. And don't allow it to be revealed in the public place. Kasi kahit anong gawin po natin, di naman natin malilinlang si Lord eh. Malalaman at malalaman pa rin kung ikaw po ba ay totoong pinalaya na ni Lord or ikaw po ay dinadaya mo lang ang Lord. Nagigets nyo? Dalawa lang yan. Malalaman natin kung dinadaya mo si Lord kasi hindi naman natin siya madadaya. Kaya kapatid, what you do in your secret place reveals you in your public place or reveal you in the public place. Kaya kapatid, di ba? I was remember the time na meron, alam ko nandito si Dana. Alam ko yan yung lagi kong sinasabi dati kay Ninang Dana. Sabi ko niya sa kanya, Ninang, huwag ka na muna mag-focus sa iba. Nagpo-focus ka maging prophetic, nagpo-focus ka sa prophecy na yan, nagpo-focus ka sa gift, nag-focus ka sa mga ibang bagay. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Hayaan mo muna maging ilaw ka ng pamilya mo. O ngayon, nadadala niya na yung kanyang pamilya. Nakakapag ano na sila, one-on-one. Diba? Sabi ko, susunod-sunod na yan. Di ba, dati nag-aano siya kasi, Lord, yung aking nililed, isa pa lang, yung aking ganito, yung aking ganyan. Di ba? Pero tinan nyo naman, what would happen or what happened? Rabarashia la rababusha karaya dababashaya. Hallelujah, Jesus. What happened? Di ba? Inire-reveal na ngayon ng Panginoon. O anak, ito ka na. This is what you saw in my secret place or in the secret place. This is your relationship to me. Hallelujah. Kasi doon marireveal eh. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness and all things shall be added unto you. Hallelujah. Buhay mo. Hallelujah, Jesus. Ano? Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness and all things shall be added unto you. So ang tanong, publicly, ano po ba ang dinagdag sa'yo ni Lord? Inayos po ba ng Panginoon ang buhay mo? Ano ba yung ni-restore ni Lord sa'yo? Ni-restore niya na ba ang pamilya mo o hindi pa? Ni-restore niya na ba yung business mo, yung career mo, yung trabaho mo o hindi pa? Ni-restore niya na ba yung relasyon mo sa ibang tao o hindi pa? O ang pagkakakilala pa rin sa iyo, ikaw ay walang kwentang tao, black sheep ng pamilya, ikaw ay maldita, di ba? Kaya nga dati, yan ang sinasabi ko lagi sa buong team ko eh. Sabi ko, baka naman hanggang ngayon maldita ka pa rin, kapatid, magbago ka na. Kasi ang kamukha natin ay ang Panginoong Hesus. Tapos maldita ka. Hindi ganyan ang mukha ni Hesus. Baka iba yung mukha na yan. Baka iba yung kamukha mo. We need to change it. Karakter ni Jesus dapat ang nakikita sa atin. Hindi karakter ni Judas. Ano? Judas ka. 'Di ba? Hindi na dapat ganoon. Don't show the character of Judas in other. Don't show the character of the Pharisee. Don't show the character of the Sadducee. Nagigets natin? Show them the character of Jesus. Sino ba si Jesus? Ang sabi ni Jesus, kapag nag-rebuke siya publicly, pagmamahal ang nararamdaman nila, hindi condemnation. Bakit? Yun yung itinanim niya eh. Yun yung naranasan niya eh. Kaya pansinin niyo, how does Peter rebuke people? With love. Kasi bakit? Sa mga lugar kung saan siya dinidisciple ni Jesus na iparamdam sa kanila, how many times Peter do wrong things? Ang dami kaya. Pero ano ang ginawa ni Peter? Nag-build siya ng intimate relationship kay Lord. Panginoon, naipagkanulo kita ng 3 beses. Patawarin mo ko, Lord.
Anong inayos niya? Intimate relationship. Yung relasyon niya kay Lord. So ibig sabihin mga kapatid, kahit na may relasyon tayo sa Panginoon, kapag gumagawa or nakakagawa tayo ng mali, para rin tayong si Peter, para tayong si Pedro. Huwag niyo nang pahirapan ang buhay ninyo. 'Di ba mga old wineskinner ba kayo? Mga old wineskinner pa rin ba tayo na ang tingin natin sa kasalanan pag nagkamali ka, mali na talaga, wala nang mababago diyan? Kapatid, new covenant na nga ang binigay sa atin ni Lord eh. Ano po ba yung inclusion ng new covenant na yun? Grace. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Are you with me, people of God? Grace na. Kaya dapat kapag tumitingin ka sa tao, full of grace. Di ba? Ah? Hallelujah, Jesus. Are you with me? Kapag tumitingin tayo sa tao, dapat full of grace. Hindi na dapat katulad ng mga Pariseo. Kaya nga inayos ni Lord yung covenant na yun eh. Kasi yung old covenant, yung mga Pariseo, naging mga hipokrito sila. Kasi bakit? Hindi nagtatights. O kaya anong ginawa ni Lord? Binago niya na. Di ba? Inayos niya. Although many of us, we follow 10% of our tithes, but in the New Testament, pag tiningnan nyo, anong sinabi doon? He loves cheerful giver. So, ibig sabihin, it's not about the money. In-emphasize na doon na it is about my love to God. Kung mahal ko ang Panginoon, willing akong gumastos kahit milyon. Kasi bakit? Mahal ko si Lord eh. Di ba? Kung mahal mo ang isang tao, hindi ba willing kang gumastos ng 1,000,000? Ngayon sabihin nyo sa akin mga kapatid, ano ang mas the best doon? Yung binigay na law na 10% o yung pinapagawa ni Lord na kung mahal mo ako, gagawin mo? Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, hindi na uso ngayon yung Malakay 3:10 na susubukin mo si Lord, susubukin mo. Hindi. Kung mahal mo ang Panginoon, ibigay mo yung pinaka-the best kay Lord at tingnan natin. Kung hindi gawin ni Lord yung pinaka-the best para sa iyo kasi pinakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya. What you sow, what you reap. That is intimate relationship with God. Diba? Na-reveal nga ni Lord sa buhay namin eh. Alam niyo po ba, ako na po ang magsasabi sa inyo, ang walking the Jesus road, we don't follow tithings. We follow seeding. But look at it. Maliit lang kaming ministry, pero hindi kami pinagkulang ni Lord. Hindi nag-abona si pastor. Masasabi ko sa inyo, since day one, hindi po ako nag-abono. It is all given by the Lord. Nagigets po ninyo? Nagkaroon kami ng lahat ng meron ng ministry, hindi naman nag-abono si pastor. Di ba? Hindi namin kailangan lukuhin yung mga tao na, alam nyo mga kapatid, di ba? Actually, dala-dala ko yung tablet ko, pinakita ko kay pinakita ko kay Ate Jane, pinakita ko kay Nanay Christy, kung ano yung ginawa ng Panginoon. Sabi ko, that is the seeds na meron kami. Hindi pa kasama diyan yung support nila personal to me. Hindi pa kasama diyan yung mga mission fund. Sabi nila, yan na yun, pastor. Di ba? Even them, nagulat sila. Yan po ang ginagawa namin in the secret place eh. When God revealed to us. Pastor Carl, may magbibigay sa'yo ng sobre. Naalala ko one time. I am in my secret place. Sabi niya, pumunta ka sa church na to. Pagdating mo doon, pagpapalain kita. Sabi niya, may magbibigay sa'yo ng sobre. Alam niyo, nung matanggap ko yung sobre na yun, nakala ko love letter. Nung matanggap ko po, may blue. Pero the Lord reminded me in my secret place, when you receive this blessing, give back to me. I do it in the public place. I do it not to publicly. I do it in the church. That is like public place. Alam mo yun? Isinid ko sa Panginoon yung para sa Kanya. Nagbunga na yun. Now you see, people of God, the Lord deliver me from that financial poverty. Doon ako dineliver ni Lord. Dati walang-wala po kami, mga kapatid. Diyos ko, hindi ko man lang maibili kahit litsong manok yung mga nasa ministry. Ngayon, social sila. Di ba? Nakainihaw na manok pag walang ulam. Samantalang dati, grabe, itlog. Itlog na pula na may kamatis. Di ba? Kung hindi, tuyo pa nga eh. Di ba? Pag minsan, magluluto lang kami doon ng anek-anek. Di ba? Mukhang adobo lang pero nor cubes lang nakalagay. Masabi lang na masarap ang ulam namin. Di ba? Di ba? What we do secretly, this is what God reveals to us in public. Di ba? Nakita ng Panginoon.
'Di ba? Hallelujah Jesus. Kaya mga kapatid, kung ang thinkings ninyo kaya naman lumalaki yung sa reporting. Kaya lumaki yung nasa reporting nila Pastor Carl kasi ano 'yan Kasi nandoon yung mga pinagbibigay. Nako, wala po 'yan doon. Kahit tingnan niyo po lahat ng resibo ko. Kumpleto po ako ng resibo, kumpleto po ako lahat. Alam 'yan ng buong team ko. Nagpe-present po ako ng resibo, nagpe-present po ako ng lahat ng mga pumapasok sa amin. Pero hindi po kasama doon yung mga pumapasok halimbawa katulad last time, nagkaroon ng mission sa Bicol. Lahat po ng pledge doon, hindi ko po 'yun sinusulat. Kasi 'yun po ay naka-attach doon. Mission 'to separate 'yun. Hindi yung kasama sa kung anong matters ng church namin. Kaya wala kayong masasabi sa amin na kaya lang naman lumaki yan kasi nagkaroon ng mission sa Bicol, merong nagbigay na malaki-laki. Wala yan doon. Hindi nyo yan makikita doon. Di ba? Kaya masasabi ko sa inyo kung idadagdag pa yan doon, baka mas ladong baka hindi na bumalik yung panga mo sa pagkabag. Baka pag nakita nyo po yung financial report ng ministry, di ba? Baka yung panga mo bumagsak na lang. Linggo-linggo ilan lang kayo? 4, 5, di ba? Hindi pa kami nagde-declare ng mga magnanakaw. Kailangan ibigay nyo ang tamang tithe sa Panginoon. Wala kaming ganyan. Pero tingnan nyo how the Lord prospered this ministry. It is because the Lord knows. Ano man ang aming ibinibigay sa ministering ito, hindi ito galing sa bulsa namin. Ito'y galing sa puso namin. Ito yung pagmamahal namin kay Lord. Kasi naniniwala ako na kung mahal mo ang tao, gagastusan mo. Ngayon, kung mahal mo si Lord, gastusan mo. Kaya nga kapag bumibili kami ng gamit sa church or kapag may bumili kami ng kortina, magkano yun? Isa 300. Sabi nun ni Kuya Yo, pa, ang mahal ng kortina. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi Kuya Yo, huwag mong titipirin ng Lord. Kasi kapag mahal mo ang Lord, hindi mo siya titipidin. Sabi ko, bilhin na natin yan. Di ba? Kaya alam nyo, kapag may kailangan kami sa church, may mga moments na sasabihin yan, Pastor, ang mahal ng battery ng gitara. Huwag mo na akong sabihang mahal yan. Bilhin mo na magkano. Sabihin yung tumatawad kami sa palengke, tumatawad kami sa mga equipments, hindi kami tumatawad. Simula nang nakakilala po ako kay Lord, hindi po kami tumatawad. Kasi ang feeling ko kapag tumatawad ako, ipinagkakait ko yung pagpapala ng iba. Kasi kung totoong bless ka, hindi ka na dapat nang buburaot ng iba. Dapat mas maging blessing ka. Sabi ko nga sa inyo minsan, sasabihin ng tricycle, Kuya, magkano special? 50. Alam naman namin ang kalakaran dito ng tricycle. 50. Sige, bigyan ko 70. Lahat na po ito, boss? Kuya. Thank you po, maraming salamat po. God bless po. Di ba? Napapurihan nila ang Panginoon because of the blessing that I gave to them. Di ba? So what you do in your secret place, it will be revealed in the public place. Kaya nga sabi ng Mateo 6:6, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Hindi nyo po alam kung anong ginagawa namin in the secret place. Di ba? Bakit kaya ganito ang pagpapalang ibinabato ng Panginoon sa ministry ni Pastor Carl? Hindi natin alam. Baka mamaya yung secret place ko mas grabe pa yung secret place ng ng team na kasama ko. Baka mamaya yung secret place ko ay grabe pa pala yung intimacy nila ng mga under ko. Kung bakit ganun? Kasi naranasan din nila Diba? Hallelujah Jesus. Naalala ko na lang si Ate Lindsay. Yung isa naming elder, siya po ay pumapasok pa. Pero doon ka magtataka. Isang estudyante. Naku, baka nga po mas grabe pa yung mag-tithes kaysa sa inyo Baka mas grabe pa yung magbigay sa Panginoon compare sa inyo. Di ba? Kasi natutunan nila yung tamang pagbibigay sa Panginoon na hindi pala ito about sa 10%, 25%. Wala na kami sa Old Testament. Nasa New Testament kami. Give cheerfully and prayerfully unto the Lord. Because everything that we give is small or big, with love, it is accepted in the heavenly places.
Kaya nga lagi kong sinasabi when I post the support or the bank accounts for the supporting, lagi kong sinasabi piso, 2 piso, 5 piso, mahalaga yan sa amin. Tatanggapin po namin yan. Without any condemnation. Ano ba yan? Si Nanay Silina, 2 lang binigay. Walang ganon. You will never experience. Marami po kaming marami pong nagsusupport sa ministry ng WTJR, pero never po silang nakarinig sa amin na hininga namin sila, oy, meron kaming gawain, baka naman pwede makahingi dyan. Di ba? Sila pa nga nagagalit sa akin. Sasabihin pa nila, Pastor, grabe, wag kang mahihiya sa amin. Sabi ko, hindi ako hihingi sa inyo. Hihingi ako sa Lord. Hindi sa inyo. Sa Lord. Doon ako hingi. At yun ang pinatunayan ng Panginoon. Magugulat na lang ako. O Pastor Carl, blines ako, pinagpala ako ni Lord ngayon. Hi, Mai. Iyo, Mai. Hallelujah, Jesus. So natuto po tayo mga kapatid. Are you guys learning what you do in your secret place? The reward will be given. Pansinin ninyo. Alam yan nila Ate Jane. Nakasama nila kami for 5 days. At sa 5 days na yon, sila mismo magpapatunay how the Lord moved in our life. Sabi nga nila, grabe kayo mga bata kayo. Mga kabataan pa lang kayo, pero grabe kayo. Grabe ka stretch yung faith na meron kayo. 'Di ba na sila mismo napapanganga na lang sila sa amin, Pastor, ang liit-liit lang ng ibinigay namin. Ganitong amount lang. Tapos nagbalik pa kayo sa amin. Nag-bless pa kayo sa amin. Bakit? No, it is God's command. Wala sila nagawa. 'Di ba? It is our heart. It is the love. Yun na yung nakasanayan namin eh. 'Di ba? Tawan-tawa pa nga ako nung moments na itrinit namin sila. 'Di ba? Kulang na lang umiyak na yun si Ate Jane. Pastor, parang awa mo na, wag na tayong bumili dyan kasi ang mahal dyan. Pastor, parang awa mo na. Tinatawanan lang siya ni Ninang Dana. Tinatawanan lang siya nila Kuya Yo. Tinatawanan lang sila nila Tita. Kaya nga lagi lang sinasabi ni Kuya Yo, ate, pag sinabi niya, umuo ka na lang. Pag sinabing umorder ka na lang. Kaya mo na, huwag mo na isipin niya. Diba? Sila mismo na-amaze how the Lord moves into our lives. Sabi nila, Pastor, ang dami nyo pang misyon na pupuntahan. Bakit? Nakauwi nga kami ng Maynila eh. Diba? Saan namin kinutkot yun? Nakauwi nga kami dito eh. Diba? Nakabalik nga kami dito eh. Dami-dami ng aming pinuntahan. Diba? Kulang-kulang 10 barangay ang aming napuntahan, ang aming naikot from sur to norte bago kami bumalik ng Maynila. The Lord provide. Because in this moment, it reveals the intimacy of us with God. Doon marireveal sa inyo na hindi lang basta meron kaming Panginoon, kundi meron kaming Ama na kayang mag-provide ng lahat ng meron kami at lahat ng kailangan namin. Yan yung sinabi ko kay Ate Jane. Yan yung iniwan namin sa kanila. Gawin mo lang ng tapat yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Siya na ang bahala dyan. Siya na ang magbibigay ng lahat ng kailangan niya. Ang lahat ng kailangan mo. Ano po? Kaya sabi dito, kung mananalangin kayo, pumunta kayo ng isang kwarto. Magtago kayo doon. Di ba? Huwag kayong gumaya sa mga Pariseo na ipaparinig pa talaga nila yung kanilang prayer. Lord, itinataas ko po, Panginoon, kailangan ko po ng 50,000 para sa church improvement. Alam nyo, sa tagal ko rin po na nag-serve sa JAL Church, pero hindi ko po narinig ang pastora namin na magpe-pray sa prayer meeting. Lord, kailangan namin ng 50,000 para pampagawa ng bubong. Lord, kailangan namin ng 10,000 para gumawa ng ganito. Lord, kailangan namin ng 15K para sa pastor na i-invite namin. It is all done in the secret place. Di ba? Hallelujah, Jesus. Hindi ko alam kung nandito sila Sisja, pero sila ang magpapatunay kung ano at paano ang ginawa ng Panginoon sa amin. Nung time na kami ay nananalangin ng electric pan, wala yung mga yung alam
Kasi physically kami, nananalangin kami, nagde-declare kami, hinahawakan namin yung wall kung saan kami nagde-declare na magkakaroon ng wall pan. Hahawakan namin doon, Lord, we declare wall pan in Jesus' name. Magulat na lang kami pagpunta namin doon while praying. Sabi niya sa amin, Pastor Carl, the Lord commanded me na ibaba itong electric pan na to, kaya pala hindi ko ito mabenta-benta kasi ito pala ay para sa kanyang glory. Dalhin nyo na pa uwi. Umuwi kami. Nagtatawanan pa kami noon sa jeep. Doon sa parang minibus, nagtatawanan pa kami ni na Kuya Brian noon kasi para daw kami pumunta lang ng Naik, tas nag-shopping. Tapos may mga dala-dala pa kami mga chicha noon kasi may pinauwi pa sa amin sila Kuya Julius noon. Di ba? Sabi ko, grabe Lord, pinagpapala mo yung pamilya nila para maging pagpapala. Akala mo talaga nag-shopping kami, ang dami mga dala. Galing yung sa company nila, binibigay sa kanila. Kaya nga po, yung kids ministry namin dati, hindi po hirap eh. Kasi ang dami po nilang mga chicha. Lahat ng mga product ng Uishi, meron sila. Tama nga, Uishi yata. Basta lahat ng product nila doon. Dati nga, nag-uwi pa kami ng sandamakmak na kape. Daming kape sa church. Di ba? Glory to God. Imagine po ninyo yun, kung paano po kumilos ang Panginoon. Hallelujah. And that reveals the intimacy. Alam nyo po, dati, nung nagpupunta ako doon, sabi lang ni Sis Ja, alam mo, Pastor, may nireveal sa akin ng Lord. Hindi ko alam kung vision lang ba to o guni-guni kasi nagpe-pray ako noon, tas nakita ko lang na meron daw po kayong bahay dito, ang WTJR, kasi siya lang naman po yung church na alam kong connected kami. Sabi po ng Lord sa akin noon, meron daw pong isang bahay dito na ang taas daw po ay opisina mo at ang baba daw po ay church. Dito daw po yun sa Northdale. Tapos nagde-declare lang kami noon, oo Lord, mangyayari po yan. Pero alam niyo po ba ang good news? Nilalakad na po nila yung amin pong every second and fourth of the month, lagi po kaming magkakaroon doon ng worship Sunday. Ibig sabihin, parang Sunday service every second of the month and fourth of the month. Pero pinafinalize pa nila kung ano po ang magiging approval ng HOA or ng kanilang homeowners. Pero yung po ay requested nila. At kapag po na-approve na yung aming place doon, hallelujah, na sila po ang nag-provide. Hindi po kami uupa, wala po kaming uupahan kahit ano doon. The Lord provided. Hallelujah, Jesus. At magaganap na po yung prophetic word na ibinigay ng Lord kay Sis Ja. Thank you, Lord. And alam nyo yun mga kapatid, how the Lord moved. It is true intimacy. Sabi lang niyan sa akin, pinagpe-pray ko yun, Pas. Eto na mo, halos bago po kami nagpunta ng Bicol, halos 2 months na ata na hindi kami nakakapunta ng Naik. Pero imagine nyo po kung anong ginagawa ni Lord. Sabi ko, hindi, kahit hindi tayo pumupunta dyan, may ginagawa si Lord. Imagine that. Papauwi pa lang kami ng Bicol, nag-message na sa akin. Anong sabi niya? Pas, ipinapatanong po ng homeowners. Ano daw po yung prepare ninyo? Pang umaga po ba kayo, pang hapon? Kasi po meron daw service yung mga Catholic dito at may service din daw po yung mga Christian. Sabi ko, talaga? Sabi ko, Sis Ja, magaganap na kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin dyan. Magaganap na kung ano yung vision mo na matagal mo nang sinasabi sa akin. Imagine that, people of God. This is how our relationship or intimate relationship reveals secrets of the Lord into us. Natuto po kayo? Kaya kapatid, kung ano ang nire-reveal ni Lord sa'yo in the public place, kung ang nire-reveal ng Panginoon sa public place ay medyo negative pa, hindi pa yung goods. Diba? I-work out mo pa yung relationship mo. Pero kung nakikita mo na ang revelation na ibinibigay ng Panginoon sa'yo, kasi ganito yan eh. Hindi naman po ikaw magre-reveal ng sarili mo eh. Hayaan mong si Lord. May mga tao kasi na tinataas bangko. Alam mo, ito yung ginagawa ni Lord sa amin. Hindi, hayaan nyo na po si Lord ang mag-reveal sa inyo. Di ba? Kaya nga po nung last time, may nag-comment nga po dun sa post ko na isinokase lang namin yung glimpse ng power ni Holy Spirit. May nag-comment ka agad, gutom daw sa pera. Sabi ko, okay, bye. Di ba? Tinawanan ko lang yun. Bakit? Hindi naman niya alam yung work ko sa secret place eh. Alam niyo po ba ang prayer ko sa secret place? Lord, encounter mo itong tao na to. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Siguro Lord, wala na siyang kapera-pera, kaya ganito yung tingin niya sa akin, mukhang pera.
Sabi ko, Lord, bigyan mo na nga lang to ng pera. Baka sakaling tumahimik. Baka pera lamang. Bigyan mo rin ng maleta. Baka kailangan niya rin ng maleta. Galing sa DPWH. Hallelujah, Jesus. Imagine that, people of God. Ano po, bakit po kaya hindi nasaktan si Pastor Carl? Ba't ako masasaktan? Di ba, hindi naman niya alam kung anong ginagawa ni Lord sa secret place. Eh, ako mismo nakita ng team ko kung paano nag-provide ang Panginoon sa aming lahat. Imagine niyo po yung team building pa lang magkanong gastos, nasa 30,000. O, sino nag-provide? Everything comes from the Lord. Hallelujah, Jesus. So whatever we do in our secret place, it will reveal into our public or into public places. Hallelujah, Jesus. So ayan, mukhang na-overtime na yata ako. Number 3, a place of knowing. A secret place is a place of knowing. Ano po, ito yung sinabi dito, secret place is position in the mind, not a place where you always pray. So yan po yung secret na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon, na kayo lang po ang na-sharean ko ulit. Ano, hindi lang sa team namin, kung hindi sa inyo din na i-share ko sa inyo, ang secret place po ay wala po sa lugar natin. It is placed in our minds. Lagi niyo po yung tandaan. Ang secret place nandyan sa mind mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible in the book of Romans, ano po, be subjected to the renewing of your mind, because you need to go under the mind of Christ rather than your own mind, so that you may access secret place. Ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo, na kahit nasaan pa po kayo, nasa palengke, nasa grocery, nasa daan, nasa CR, nasa salas, nasa living room, dining area, everywhere. Kahit pa po ikaw po ay nasa biyahe. If you have secret place, God can reveal something into you when you pray. Hallelujah, Jesus. Alam nyo po, habang nasa biyahe po kami papuntang Bicol, isa lamang po ang prayer ko, Lord, bigyan mo po kami ng maayos na biyahe, smooth na biyahe. Alam nyo, sa totoo lang, from Pulangi to Tigaon, medyo delikado na kasi medyo delicates na yung aming biyahe, kasi last trip na pala yung biyahe papunta dun sa Tigaon from Anayan. Sabi ko nun, Lord, naniniwala ako by faith, may biyahe pa yan. Ano po, pagdating namin ng Anayan, unang dumaan na bus, punong-puno, parang biyaheng Cubao, hanggang Pintuan meron. Sabi ko, Lord, paano kami sasakay? Yung bitbit ni Ninang Dana, akala mo pinalayas na siya sa kanila. 'Di ba? Yung bitbit ni Kuya Yo, akala mo pinagtabuyan na po sila sa bahay. Sabi ko, Lord, paano kami aakyat nito? Ang dami nilang dala-dala. Ang sa akin pa, isang maleta at saka isang bitbit lang naman. Tapos maliit na bag. Sabi ko, Lord, para kami mga pinalayas nito, paano kami sasakay? Biyaheng Cubao yata itong biyahe na to. Sabi ko, Lord, I declare, may 2 bus pa na darating at makakasakay kami doon. Alam niyo po, sa ikalawang bus nakasakay kami. Tapos sabi ng pinsan ko doon, buti ikaw, umabot kayo sa last trip. Sabi ko, last trip na pala yun? Sabi ko, ba't 3 pa yung biyaheng bus? Sabi niya, talaga? Grabe parang ngayon lang yun nangyari kasi last trip na talaga yung oras nyo nun. Sabi niya, Lord, ang galing mong mag-last trip 3 bus agad. Di ba? Hallelujah, Jesus. At doon po nasubok ang aming pong pananampalataya nung pauwi na kami, galing kaming Kapalonga. Hindi kasi kami sinabihan ni Kuya Brian na may tendency pa lang kami nakatayo. Lahat sila may reservation. Kami wala. Lahat ng kasabay namin na walang reservation, bumaba na. Kaming 4. Hindi, by faith. Matatag kami. Sabi nun ni Tita. Nandun na kami sa huling barangay na. Sa may barangay, ano ba yun? Kalabaka. Ayun, barangay Kalabaka sa Kapalonga. Sabi nung matibay talaga kayong 4, no? Hindi kayo nagpapatinag, sabi ng konduktor. Kanina pa ako nagsasabi sa inyo na baka mamaya nakatayo na kayo. Sige na nga, akin na nga ang bayad. Sabi yung gano'n, konduktor. Alam nyo, hindi talaga kami papatinag, no? Tumitingin ako nun tumitingin lang ako sa labas. Sabi, sa mind ko, nag-speaking ng tanga sa Ray Kababo, Shalalaba, Karya, Dadabashan, Nalarababa, I declare may upuan kami. Ngayon si Tita, medyo kinakabahan na kasi tinatawag na yung upuan nila eh. Nandun sila sa 11, 12, 13, 14. Sabi nun ni Tita sa akin, ano pastor? Nasa iyong huling pa siya, bababa na ba tayo? O hindi? Sabi ko, hindi Tita. Tayo kung tayo. Bahala na si Lord.
Alam niyo po, ang ginawa ni Lord, nakaupo ho kami. No, nakaupo ho kami ni Prophet Rainier, nakaupo kami sa number 15. Alam niyo po, ang binigay sa aming upuan ni Lord, 51. Sabi ko, Lord, ikaw pakaba ka pa ha. Sabi na ako po sa number 15, pang 51 pala yung amin. Di ba? So yun po ang binigay ni Lord. Binigyan niya kami ng 51, 52, 53, 54 na upuan. Sabi ko, Lord, hindi mo talaga hinayaan na nandun kami sa pinakandulong-dulong huli. Nandun pa lang kami sa medyo gitna pa naman. Kasi 50 pa lang. Kasi yung isang bus po ay nasa 60. O edi may lamang pa kami ng kaunti. Hallelujah, Jesus. At alam niyo po yung di hinayaan ni Lord na kami po ay nakatayo. Ano po, sabi ko, di ba? By faith, talagang nung nakaupo si tita, talagang doon lang siya nakahinga. Sabi niya, Lord, salamat. Makakahinga na ako. Akala ko itatayo pa ako paalabang. Tapos po, alam niyo po, ang pinaka-the best na nangyari doon, nasiraan pa yung Raymond. Kaya lahat ng mga pasahero nilang naka-reserve ay doon napunta sa panghapon. So punong-puno siya talaga. Kaya pala pag akyat pa lang namin doon sa bus, ang tanong kagad ng conductor, may reservation kayo? Sabi namin, wala sir. Sabi niya, nako, baka mamaya nakatayo na kayo, di ba? Unang sakay lang namin, discouragement agad. Pero God is good. Hindi niya hinayaan. So God is good. Ano po, dumating po kami ng Alabang na kami po ay safe and sound. Ano, pagbaba namin, nice, talaga naman. Kaya si Ninang, pinaka-enjoy niya yung upuan hanggang Cubao ang kanyang binabaan. Hallelujah, Jesus. Ano po, kaya sabi dito, hallelujah, it is a place of knowing. Ano po, sabi ko nun sabi nun ni Kuya Yo sa akin, hindi ito pa, may upuan tayo. Sabi ko, oo nga eh. Nararamdaman ko na rin kasi may kapayapaan sa puso ko. Makakaupo tayo niyan, sabi kong gano'n. Hayaan mo nga ako yung konduktor na yun. Yung konduktor siguro nakasampung balik na siya doon. Na gano'n ang sinasabi. Ano, hindi pa kayo bababang apat? Sabi niya gano'n. Eh kami pa naman nasa medyo unahan. So kada daan ng konduktor doon sa pintuan, dadaanan kami. Tapos sasabihin na naman niya, ano kayong apat? Hindi talaga kayo tatayo dyan. Mamaya talaga nakatayo na kayo. Ganyan. Bahala ka dyan. Diba? Ang ganda ng upo ko lang doon. Bahala ka. Hindi, may upuan kami. Ano po? Because I know that the Lord says to us na, hindi, may uupuan kami. May uupuan kami. Ano, sabi ko, the Lord placed a seat for us. Pinag-prepare na kami sabi ko, sila, mayroon lang silang reservation sa papel. Pero kami, spiritually, binook na kami ni Lord. O, di ba? At hindi po nagkamali yung declaration namin at yung binigay sa amin na word ng Panginoon. Ramdam ko na ipinag-reserve na kami ni Lord ng upuan. At alam niyo, sabi ng konduktor, pasalamat kayo ha. Alam niyo ba, nagtataka rin ako bakit walang naka-reserve ng 51, 52, 53, 54. Sige, doon na kayo sa likod. Sabi gano'n. Eh, ang tagal namin makapunta. Nagre-reklamo na, yung konduktor pa yung nagre-reklamo. No? Sabi niya, hindi pa rin kayo nakakaupo? Sabi, sir, wait lang ho ha, kasi may mga nakatayo eh. Sabi niya, akala ko, nagre-reklamo pa kayo eh. Buti nga, meron kayo na upuan. Tinignan ko na lang yung konduktor. Sabi ko, itong konduktor na to, nakakagigil na to ha. Kanina pa ito declare negative ha. Eh ako pa naman yung nahuhuli. Sabi ko, sige, una na kayo. So glory to God. At sabi dito, secret place is position in the mind. Ano po? Ito po, ang secret place po ay nandito. Kaya kahit nasaan po kayo, pwede po kayong pumasok diyan sa secret place na yan. Kaya kung ayaw nyo po, kahit pa po tayo ay makahalubilo sa mga worldly na tao, katulad ni Jesus, nakihalubilo, nakikain siya dun sa mga makasalanan, pero hindi siya affected. Bakit? Nakaposition siya doon sa presensya ng Panginoon, doon sa presence of the Lord inside. Doon sa secret place na yun. Hallelujah. Na ako'y pinalaya na ni Lord. Wala nang magagawa ang kaaway. Kahit pa ang kaharap ko ay mag-iinom, kung ako'y binago na ng Panginoon, hindi na ako makakatagay. Alam niyo po, marami na pong nag-testing niyan sa akin dati. Sabi ko, hindi na talaga. Simula po nang nakakilala ako ng deeper kay Lord ng year 2020 until ay alam po ng mga kamag-anak ko na umiinom kami dati. Sabi ko sa inyo, tanggero po ako dati kahit di naman ako magaling mag-inom. Pero alam niyo po yun, nung pumunta po ako doon, parang alam niyo, wala ka ng desire. Parang iba na yung desire mo. Mas gusto mo na yung Alam niyo po, nung pumunta nga po kami ng resort, punta kami ng resort para doon sa baptism sa Pulanggi. Alam niyo, pagdating ko doon, sabi ko, tumatanda na ba ako, Lord? Kasi parang hindi ko na gustong mag-enjoy doon sa tubig. Di ba, nakita ko si Kuya Yo, lublob dito, lublob doon. Di ba? Nung pumunta kami ng ilog doon kaila Kuya Brian,
Siya talagang langoy siya doon habang naglalaba kami. Pero sabi ko, Lord, tumatanda na ba ako? Kasi parang hindi ko na gustong mag-enjoy ng ganito. Parang ang enjoy ko na ngayon ay mag-travel, tapos gumawa para kay Lord. Parang alam mo yun yung masayang gawin mo sa pag-walk mo, 'di ba? Parang like, Lord, wala na bang next? Parang ganun, Lord, wala na bang next mission? 'Di ba? Bakante na kami next weeks. Hallelujah. But God is good. Ano po? Sabi dito, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your hearts. Ano po? So, hindi nyo po basta makikita ang Panginoon kahit na magbasa kayo ng Biblia, kahit masaulo mo pa yan from Genesis to Revelation. Pero para makita nyo po, alam nyo po ba na ang salita po ng Panginoon or ang book of law, lahat po yan ay patungo kay Jesus. Para po yung arrow. Kaya nga sabi doon, Bible is what? Basic instruction before leaving the earth. Kaya siya ay instruction kasi para po siyang signage na doon nakaturo sa pangalan ni Jesus. Lahat po yan ay patungo kay Jesus. Hallelujah, Jesus. That's why when you seek God with all your heart, nakalagay doon, with all your mind and with all your understanding, and then you will see that our secret place is a place of knowing. Kaya nga minsan may nagtataka sa amin, naalala ko nung sa Kapalongga, yung mga kabataan, yung iba doon, like parang 80% ng aming minister, wala silang idea doon. Alam mo niyo po yun, yung isa, daw yun, Roman Catholic ata yung isa na yun, di ba? Roman Catholic lang yung isa doon. Tapos siya pa yung una naming naipag-pray. Tinatawanan nga ako nun ni Kuya Brian kasi nung tinanong ko siya, sabi ko, Tay, pwede ka bang ipag-pray? Alam niyo po yung sabi niya, hindi. Pero wala na siyang nagawa kasi hinawakan ko na yung kamay niya. Sabi ko, hindi, pagpe-pray pa rin kita, hinawakan ko yung kamay niya. At wala siyang nagawa, pumikit na lang siya. Pumikit na lang siya at pinag-pray po namin siya. And you know what? What God revealed? Nagulat din siya. Sabi niya, ha? Paano niyo po nalaman yun? And sunod-sunod sila doon. At sabi nila, grabe. Ito po yung wala kami. Ito po yung hindi namin, ito po yung wala sa church namin, pastor. Ito po yung nais namin. Nakaka-amaze po pala kapag kumikilos ang Panginoon that He reveals secrets of our life. Kasi sabi ko, when you seek God, you will seek or you will know the needs of His people. Kasi alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoon, nung sila'y nagugutom, pinakain nyo, nung ako'y kumatok, ako'y inyong pinagbuksan. Nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ngayon sabi nung kausap ng Panginoon, sabi niya, ha? Ngayon ka lang pumunta dito, paano naman kitang pinakain? Pero ang sagot ng Panginoon, the moment you fed the hungry, and the moment you open your door to the needy, you don't open it to them. You open this to me. Kaya alam nyo, ang pagsisik kay Lord ay hindi po yung nanalangin ka ng maraming beses. Ang pagsisik kay Lord ay hindi nagbasa ka ng Bible from Genesis to Revelation. Ang pagsisik ay nakalakip sa obedience ng ating puso sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Number 4, before I end, a place of receiving. Secret place is a place of receiving. Ang secret place ay lugar kung saan tayo ay tumatanggap. Hindi tayo ang nagde-demand. Alam nyo, noong panahon na ako po ay nag-enter sa secret place ng buhay ko, sabi ko noon, Lord, gusto kong maging chef. Pero alam nyo, sagot ng Panginoon, hindi. Magluto ka ng preaching. Yan ay ipakain mo sa kanila. Aray ko. Hallelujah, Jesus. Sabi ko noon doon, nung ako po ay high school, sabi ko noon, Lord, nangangarap ako na maging doktor. Wala namang kakayanang magpaaral ng doktor ang aking magulang. Ayun, sabi ng Panginoon, sige, mag-aral ka ng Bible at tuturuan kitang magpagaling at sasamahan kitang magpagaling. Di ba? Ako ang magiging doktor nila sa pamamagitan ng iyong mga kamay at ng iyong mga panalangin. Di ba? A place of receiving. Alam nyo, when you have secret place, alam nyo kapatid, sino po ditong naguguluhan pa rin sa purpose nila? Meron pa rin ho ba sa atin na naguguluhan sa purpose? Kung naguguluhan ka pa rin sa purpose mo, meaning to say, wala kang secret place. Kahit sabihin mo sa akin paulit-ulit na kilala mo si Jesus, may encounter ka kay Jesus, pero kung hanggang ngayon hindi mo alam ang purpose mo, hindi mo alam kung para saan ka, at hindi mo alam kung bakit ka tinatawag ng Panginoon, it means you don't receive from the Lord. Kasi hindi ka makapagbibigay sa iba kung wala ka pang natatanggap sa Kanya.
Ang sabi ng Proverbs 2:2, tune your ear to wisdom and concentrate on understanding. Kaya nga po lagi ko pong ipinapaalala sa bawat isa, kapag may nagtuturo sa unahan, pakinggan nyo siya. Hindi dahil siya'y tao, hindi dahil magaling si Pastor Carl kaya kayo makikinig sa kanya. Pakinggan nyo siya dahil sa wisdom na makukuha ninyo. Mag-concentrate ka na intindihin kung ano ang nais sabihin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga labi. At sa pamamagitan po nung pakikinig at pagko-concentrate mong intindihin ang itinuturo sa iyo, ay parang katulad ka ng Israelites na nag-under sa shadow ng Almighty ng Panginoon, na Almighty God ni Lord. Because we are just a hand of God towards His people. Hallelujah. Nang sabi ng Panginoon na hindi niya hahayaan na hindi kanya tingnan or hindi kanya makita, ang sabi ng Panginoon, I give you my eye. Sabi ng Hebrews 13:17, submit to your leader, do what they say because they keep watch over your soul. Habang ang Panginoon ay busy sa iba, binigyan ka ng shepherd na handang magtingin sa'yo physically at sila na ang bahala spiritually. Sabi ng Psalms 85:8, I will listen to what God, the Lord says. At paano ba nagsasalita ang Panginoon sa atin? Sa pamamagitan ng ating mga pastor at sa pamamagitan ng ating mga shepherds at leaders. He promises peace to His people. Kaya alam nyo, malalaman yung nanggaling kay Lord ang pinapakinggan nyo kapag nararanasan nyo po yung kapayapaan at nararanasan nyo or nararamdaman mo na nagiging unti-unti nagiging faithful servant ka ni Lord. Hindi ka nakakaramdam ng condemnation, kundi ang nararamdaman mo kung gaano siya ka-faithful sa'yo at kung gaano ka nagiging faithful sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Now mga kapatid, this is the conclusion. Secret place will continue to tune you into His voice clearly. Kaya alam nyo, kailangan at importante ng isang prophetic people ay merong secret place. Kasi hindi mo mauunawaan ang kahit anong vision at kung kahit anong ipakita sa'yo ng Panginoon or kahit anong sabihin sa'yo ni Lord without tuning in to His voice. Dahil marami na po akong nakilala na sabi nila prophetic people sila pero hindi nila naririnig ng malinaw ang Panginoon. Bakit? Yes, they are prophetic but they have no secret place. Kasi bakit po pamilyar ako sa boses ng Panginoon? Bakit pamilyar ako sa boses ng Panginoon kung pinaglilingkuran? Kasi merong kaming secret place. Kaya nga paborito ko yung kanta na yun eh. I'll make room for two, you and I, Jesus. Diba? Kasi gumagawa ako ng sikretong room doon sa aking isipan na nandoon ay ang Panginoon at ako, na handa akong makinig sa Kanya. Kaya every time that somebody speaks, when somebody teach me, ang lagi kong inilalagay sa isipan ko, Lord, hindi ito mga